Hello? Yan. Hallelujah! Inayayaan ko po ang lahat na tayo tumayo at purihin natin ang Panginoon. Woo! Amen! Woo! Hey! Woo! Hey! 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 Woo! Hey! Whoa-oh. Muli. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Muli. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anuman ang maging panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pari. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anuman maging panahon, anuman ang maging pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pari. Araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Muli, araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano ba
mang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Uwo-oh, 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 Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Oh, wala kang katulad! wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Itaas natin ang mga kamay. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, Hallelujah! anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Uwo-oh. 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 Hallelujah! Tayo ang diwang sa kapurihan ng Panginoon. Uwo-oh. 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 Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Ikaw at ikaw pa rin, Panginoon. Pwede ba natin sabihin, Hallelujah! Hallelujah! Pinupuri ka namin at sinasamba, Panginoon. Ano man maging panahon o pagkakataon ng aming buhay, ano man ang sitwasyon, patuloy ka naming pupurihin, Panginoon. Dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay dakila, Panginoon, at ikaw ay tapat. Hallelujah. Ang iyong mga biyaya, Panginoon, sa amin ay umaapaw, Panginoon.
And Lord, without your blessing, without your grace for us, we do not know, Panginoon, kung saan kami mapapagpag, Panginoon. So thank God for your life today. Thank God for His generosity, for the blessings, for your family, for your work. Thank God for what He has done for us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for my life, for never giving up on me, Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Sukdulan ang iyong biyaya sa amin. Hallelujah, hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Muli, habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wakas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Walang salang manunubos. Walang salang manunubos at umako ng parusa nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko, igawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo. Maaari po ba natin itaas ang ating mga kamay at sabihin ito sa Panginoon? Inibig niya tayo nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan,
Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Papurihan ng Panginoon gamit ang ating sariling mga salita. Papurihan ng Panginoon. Pasalamatan siya sa kanyang mga ginawa sa ating buhay. Dahil tayo'y kanyang pinatawad at tinako ang ating mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Muli itaas natin nga nating mga kamay. Sabihin ito sa Panginoon na ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad,
wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. For the last time, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Hallelujah. Lord, Ikaw ang Diyos, Panginoon, noon pa man, O God. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago kailanman, O God. Mula noon hanggang ngayon, Ikaw ang Diyos na nandirito sa amin, gumagabay sa amin at hindi tinitingnan ang aming pagkakasala, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat na nagsama-sama po kami, Panginoon. O God, to give you praise and worship, O God. Thank you, O God, for your grace, O God. Thank you for your sufficient grace, O God. Na araw-araw, O God, sinusustain mo kami, O. Despite of everything, Panginoon, that we have done, O God. Thank you, O God, na pinatawad mo kami, Panginoon. Thank you for Holy Spirit, Panginoon. And Lord God, we come, O God, before you, humbling ourselves, O God. Lord, mamuhay ka sa amin, O God. Lord, we kneel, O God, we bow before you, O God. Manguna ka sa buhay namin, O God. Lord, come, Panginoon, sa araw na ito, O God. Lord, may you and you alone be glorified, O God. And your presence, Panginoon, na magnify, Panginoon, mangusap sa amin, O God. That we pray, Panginoon, that your word alone, Panginoon, your very word, Panginoon, mangusap at mabigay mensahe, Panginoon, sa aming mga pangangailangan, O God. Lord, we thank you, O God. We give you, Panginoon, ang araw na ito, O God. Even this, Panginoon, ang buong, Panginoon, activity, O God, sa
sa Sunday, O God. We bless, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, ang preacher, O God. Lahat, Panginoon, ng worker, Father God, sa church na ito, O God. In your name, Panginoon, ang masabi, Panginoon, your word only, Panginoon, ang mamutawi sa kanya, O God. That mangusap ka, Panginoon, through Him, Panginoon, sa amin, Panginoon. And Lord God, we thank you, O God. We bless, O God. Bless this church, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon. Bawat isa nagdalo, Panginoon. Even ang nanonood, Panginoon, sa araw na ito, O God. And we thank you, O God, for this day. And you are be glorified in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah! Are we all blessed? Tayo bang lahat ay pinagpala ng Diyos? Amen! Ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay sumigaw ng hallelujah! 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 As we had welcomed the Spirit of God in this place, let's also welcome everyone. Let's welcome everyone. I-welcome natin ng ating katabi. Shalom Sabbath. Happy Sunday. You are welcome in this place. And also, we welcome our online viewers. You are welcome. At meron ba tayong bago sa ating kalagitnaan? Can I please request stand so that we can acknowledge you kung meron bago? Okay, walang bago today. So, let's welcome. Sabihin mo sa iyong katabi na, welcome, this coming Sunday, magdadala ka ng bago. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, mga kapatid, as we can see na ang ating butihing pastor and Simo are not with us today, na andun sila sa Kabisayahan to celebrate one of the daughter church na anniversary. Woo! Hallelujah! And also, they will conduct a couples camp there. Hallelujah! Are you also excited for the couples camp? Amen! We also pray that this year ay magkaroon din tayo ng couples camp. Are you all excited, mga couple? Amen? And we also have announcement for today and reminder that our Sprout class, today is the fifth lesson. Magkaroon pa tayo ng isa pa this coming Sunday. Some are wondering here. They asked me that today is already the 6th lesson. So to make it clear, mga brethren, that last 2 weeks ay 3rd and 4th ay ginawang isang lesson lang. So today is the 5th, and this coming Sunday there's another Sprout class. Hallelujah. And also, our Gentle conference is coming soon. Wow, 2 weeks more to go. Are you all excited? Just a reminder that Gentle from age 13 to 35. If you are in that bracket, age bracket, please register now yung hindi pa nakaregister. And also, kung nakaregister na kayo, congratulations. Yes, thank you, Gordy. Congratulations. And also, the registration fee ay mabayaran bago mag-start ng Gentle Conference. We pray those who already registered na wala pang pambayad, we always remember that God is a God who provide everything. Ang ating Panginoon ay nakikita niya ang ating willingness, and I know and believe that God who never fail us, He will provide. Amen? Can I hear amen? Amen. Amen. Okay. That's all for our announcement for today. At dadako tayo sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering, isang form of worship to the Lord. Hallelujah. Sa ating envelope, meron ba tayong hawak na envelope? It is written in the scripture, and in this envelope, Malakay 3:10. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita is,
bring the whole tithes into the storehouse, so that there will be food in my house, says the Lord Almighty. Test me in this, for I will open the floodgate of heaven and pour out so much blessing that there will be no room for you to store in it. Hallelujah. Ang verse na ito ay punong-puno ng pagpapala na pangako ng Panginoon. And our God is a faithful God. Pag sinabi niyang pagpalain ka, obey, obey, and I will bless you. Hallelujah. God is good. I want to share a short testimony how I experienced this verse. Nung bata-bata pa akong Kristiyano, I'm old in age, but I am young spiritual. Nung bata-bata pa ako is, to tell you honestly, I don't like Malakay 3:10 because Malakay 3:10 ay involve ang aking wallet, ang aking pocket, and it's so difficult. I know that part of my worshiping to the Lord is the most difficult for me, Malakay 3:10. When I read Malakay 3:10, I resist that this verse is not for me. Kasi ang akala ko ay madami akong pinapaaral, madami akong sinusuportaan, and God knows this. I always say, I know the verse, but I ignore it. So I said to myself, I always say that God is a God of all-knowing. He knows my responsibility. Pero I neglect this, Malakay 3:10. After that, after I earned so much money when I was away, after that, I get the money. But my heart, I am always sad. I am unhappy. Every time that nakakarinig ako ng news from my family, money, I am always angry. Puro galit na galit ako. Tapos, babalitaan ko na member of our family na-confine. Kulang pa ang kinikita ko. Para sa akin is, ang kinikita ko during my disobedient to God is, kulang pa na mapunta sa sakit, mapunta sa everywhere that I do not know where the money gone. God always make a way na naintindihan ko itong Malakay 3:10. Kung noon, ang Malakay 3:10 is I don't like that verse. Now, ang Malakay 3:10 is my favorite verse because it is proven that when I obey the Lord, He will unlock all the blessings. He gave me the key that unlock all the blessings, na kahit yung kinikita ko at kinikip ko for myself, for my future, kahit hindi ako kumilos, God uses someone as a channel of blessing because God is good, God is faithful. Pag sinabi ng Diyos, pagpapalain ka ng siksik, liglig at umaapaw, just to obey. Obedient is the key. Obedient is the key. Hallelujah. God is good, God is faithful. Let us pray. Yun lang po. Let us pray. Aming Diyos na dakila at tapat, we lift your name on high, we honor your name, we bless your name, Lord, and we thank you. Thank you, Jesus, for you are a faithful God. Pag sinabi mo, Lord, pag kami ay nag-obey, kami ay pagpapalain mo. Lord, thank you. Thank you, Lord, for the key na itinuro mo. That obedient is the key, Lord. Obedient is the key. Hallelujah. Salamat sa susi. So that our unlocked blessing, oh God, ay aming mabuksan, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for all you've done. I-bless mo rin, Lord, ang giver. At Lord, i-bless mo rin, Lord, ang aming giving for the expansion of your kingdom. Lord, i-bless mo lahat ng
work of our hands, Lord. I-bless mo, O God, lahat ng aming pinagkukunang yaman. Anumang klaseng pinagkukunan yaman, O God, that aligned to you, Lord. Bless us, Lord, overflowing, O God. And Lord, give us a heart, give us a mind, O God, to understand this Malachi 3:10, O God. Oh, hallelujah. Give us the heart to follow you. Give us a heart, Lord, to obey your word, O God. Upang, Lord, ang mga blessing na nakalaan para sa amin ay aming makamtan. Lord, we thank you. Thank you, Jesus. Thank you for all you've done. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless all our giving for the expansion of your kingdom, O God. Lord, we thank you. We give you back all the glory, honor, and thanksgiving. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Let's welcome our preacher for today, Pastor Dave Domingo. Okay, hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so nabanggit po ni Tita Tess kanina, wala po sina Pastor Simo at si Pastora Marie Chris. Sila po ay nakiselebrate ng anniversary sa Hinigiran. And magaganap din po sila ng marriage camp. So kami pong mga naiwan, kami po ang naatasang mag-minister for today. So praise God kasi patuloy siyang nagtatayo ng mga ministers sa church po natin. And I believe that ito pong pag-aaralan natin today is a call din para sa ating lahat to be used by God. Gusto po natin magamit ng Panginoon. Sino dito ang gusto magpagamit kay Lord? Ayan. Kung maririnig kasi natin yung term na magpagamit, parang very negative siya, di ba? Pero kung ikaw ay gagamitin ng Panginoon, hindi siya gaya ng paggamit ng tao na you are taken advantage of, mauuwi ka lang na luhaan, ganyan. But when God uses you, there is great blessing. Sabi nga ni Tita Tess kanina, there is blessing in obedience. Naniniwala po ba tayo dito? Sabi mo nga sa katabi mo, there is blessing in your obedience. Yes, at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So, we continue to study about the oneness of the Holy Spirit. So last week, if we remember our topic na tinuro po ni Pastora Marie Chris, it's about the oneness of the Holy Spirit sa kanya pong mga church. Okay, so our topic today still talks about the oneness of this Holy Spirit. And this seems to be kung ano po yung mga topic na tinuturo ngayon sa Hong Kong, sa ating pong mother church. Mukhang doon tayo papunta, leaning towards the oneness of the Holy Spirit. And it is leaning towards this as we go deeper and wider ngayong this year. So ang call po this year is deep and wide. Sabihin nga po natin, deep and wide. Mas malalim at mas malawak daw po na pag-ibig, na understanding, and everything. So as we go deeper sa deep and wide, mas leaning towards oneness of the Holy Spirit po tayo. So when we say oneness, what comes to our mind? Tanongin mo ngayong katabi mo, anong naisip mo kapag oneness? Okay, there is unity. Amen? So unity. Sino ang kailangan ng unity? Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw at ako. Tayong lahat na mga tinawag ng Panginoon, we as believers, we need the oneness of the Holy Spirit. Kung babasahin po natin ang Ephesians chapter 4, verse 2 hanggang 5, maaari po ba natin i-flash yun? Ephesians chapter 4, verse 2 hanggang 5, sabi po dito, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism. So, pag sinabi po nating one body, ano pong ibig sabihin nun? Ito po yung isang body of Christ, the fellowship of believers. Ito po yung church natin. Amen? So, we are one body.
And when we say one Spirit, this is the Holy Spirit who activates yung pong ating pong mga puso, who keeps our hearts on fire, who activates our fellowship. So kapag tayo po ay nagfe-fellowship, the eagerness to talk to other believers, ito po ay kagagawan ng Holy Spirit. Okay, sa puso po natin. Yung pong joy natin to fellowship with one another, to come to church, makipag-usap, okay, makipagkwentuhan sa mga believers, mag-testify. This is the one Spirit, the Holy Spirit who activates our fellowship. Another is one hope, sabi po doon. One hope is, meron po tayong iisang pag-asa sa puso natin. Ano po yung pag-asa? Ano po yung inaasahan natin? The glorious future to which we are called. Yung pagdating po ng ating Panginoong Jesus. Naniniwala po ba tayong darating ang Panginoon? Okay, He is coming sa second coming niya. And ito po yung pag-asa natin. Hindi lang po tayo Christian na wala lang. May inaantay po tayo. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, may inaantay ka. Ang pagdating ng Panginoon. Okay? Hindi lang po tayo nabuhay, tapos mamamatay, but we are waiting sa pagbabalik po ng Panginoon natin. And we have one Lord, that is Christ, to whom we all belong. We have one faith, our singular commitment to Christ. One baptism, okay, as a sign of our entry into the body of Christ. It is our public declaration po ng ating pong faith, ang ating baptism. And one God, who is God, our Father, who keeps us for eternity. So yun po yung oneness na tinatawag natin. There is one. Magkakaiba man po tayo ng pinanggalingan, different generation, ages na pinanggalingan, magkakaibang municipalities, magkakaibang lahi. Ayan, may mga Ilocano, may mga Itawes, Ibanag, ano pa po yung mga nandito? May mga taga-Cordillera, okay? But we are one, okay? We are one because of the Holy Spirit who is one sa ating pong buhay. So, we must be united. Sabi po sa Ephesians. We must be united, and we can only do that if we are willing to be led by the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po is, siya po yung nagli-lead sa atin. Pero ang tanong, are we willing na pangunahan o i-lead ng Panginoon, ng Holy Spirit? Tanongin mo ngayon katabi mo, are you willing? Kung meron tayong gustong puntahan, pag sinabi ng Holy Spirit, dito ka pupunta, dito ka dadaan. Pero Lord, gusto ko dito. Okay? So anong pipiliin mo? Okay, so isa lang pong example yon on how are we to assess our willingness to be led by God. Okay? So it is the Holy Spirit. It is the duty, one of the roles is to build unity sa atin pong mga believers. Yun po yung isang role ng Holy Spirit, to build unity for the believers. And He leads us, but we must be willing to be led. Okay? Especially ngayon pong mga panahong ito, ano po yung mga latest news sa atin? There is war still ongoing sa Middle East. At tumaas ng todo ang gasolina, okay, ang petroleum. So, kung papansinin po natin, wala pong exempted, ano po. Napakalayo ng gera, but makita natin yung effect, domino effect, papunta po sa atin. And siguro po, later on, magtataas din. Hindi po sa tinatakot ko kayo, ano? Pero sinasabi ko lang na may chance na tumaas din ang mga bilihin kasi sa pagtaas po ng gasolina, yung transportation, pamasahe, and everything, sunod-sunod po yan. It's a domino effect, sabi nga. So, what are we to do in this time of crisis? Okay? Willing pa rin po ba tayo makinig sa Panginoon o talagang, Lord, ako na lang to. Okay? Gagawan ko na lang ng paraan. Okay? So, in crucial times, how do we choose the right decision? Okay, tanongin mo yung katabi mo, how do you choose the right decision? Paano ba magdesisyon ngayon, Lord? Ano bang mga desisyon ang kailangan namin gawin? So, we do that. We choose the right decision by focusing on God and not ourselves. So, isa po sa mga na-realize ko, habang inaaral po natin ng deep and wide, as we go on, as months pass by sa 2026, it points us to become more selfless. Okay? So, nung last year po kasi launch, okay, na-receive po ba natin yung launch 2025? Na-launch po tayo. It's more on me.
Okay, ma-launch ako sa Panginoon. Pero ngayong year, parang papunta siya sa pagiging hindi lang ikaw. Okay? Deeper and wider yung iyong relationship. It points to other people. How are you sa relationship mo sa ibang tao? How do you become one in spirit? How do you become selfless instead of being selfish? Okay, dito po sa story natin mamaya, alam ko narinig nyo na ang paulit-ulit ito. Parang every month atang pinag-aaralan natin ang Book of Ruth. Amen. But as we study this today, gusto ko pong tignan natin ang story ito through the eyes of selflessness. Ayan, through the eyes of bilang isang family. Okay, especially sa mga, lahat naman po tayo may family. Amen. Tanongin mo yung katabi mo, may family ka ba? Wala naman siguro. Lahat naman tayo ay anak, hindi po ba? So, lahat po tayo ay may family. Magulo man yan o ano. Okay? I believe that tayo po ay may kanya-kanyang pinanggalingan, and let's look at this story through the eyes of our faith. Okay, so let us read the book of Ruth, chapter 1. Okay. Basahin po natin. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land, and a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech, his wife's name Naomi, and the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion. They were Ephrathites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. Now Elimelech, now Naomi's husband, died, and she was left with her 2 sons. They married Moabite women, one named Orpah, and the other is Ruth. After they had lived there about 10 years, verse 5, both Mahlon and Chilion also died, and Naomi was left without her 2 sons and her husband. When she heard in Moab that the Lord had come to the aid of his people by providing food for them, Naomi and her daughters-in-law prepared to return home from there. With her 2 daughters-in-law, she left the place where she had been living and set out on the road that would take them back to the land of Judah. Then Naomi said to her 2 daughters-in-law, "Go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show kindness to you as you have shown to your dead and to me. May the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband." Then she kissed them, and they wept aloud. Verse 10, and said to her, "We will go back with you to your people." Verse 11, but Naomi said, "Return home, my daughters. Why would you come with me? Am I going to have any more sons who could become your husbands?" Verse 12, "Return home, my daughters. I am too old to have another husband. Even if I thought there was still hope for me, even if I had a husband tonight and then gave birth to sons, would you wait until they grew up? Would you remain unmarried for them? No, my daughters. It is more bitter for me than for you, because the Lord's hand has gone out against me." 14, at this they wept again. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung to her. "Look," said Naomi, "your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her." 16, but Ruth replied, "Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if anything but death separates you and me." Let's pray. Father God, we thank you for gathering us today. We thank you for giving us the time, the rest, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, for bringing us safely in this place. We pray, God, that sa amin pong pag-aaral ngayong umaga, Lord God, ay mangusap ka sa bawat isa. May your Holy Spirit bring understanding, and may your Holy Spirit bring openness sa amin pong puso at isipan,
na ang marireceive namin today, Lord, it will not be in vain, but it will return, Panginoon, it will bear fruit at magagamit, Panginoon, to glorify your name in the future. So, Lord God, we entrust to you aming pong pag-aaral ngayon. In Jesus' name. Amen. So, parang napurga na tayo sa Ruth. Amen. Sino po dito ang nakarinig ng word? Sa tingin ko si Pastor ata ang last na nagturo, last February. Okay, so it's about, anong tawag doon? Being unequally yoked with unbeliever. Yun po yung focus ng teaching niya po noon. And today, our title is Build a Family of Oneness of the Holy Spirit. So we must build a family of oneness of the Holy Spirit. Sa story, meron pong isang family doon na kilala na natin. This is the family of Elimelech and Naomi. Okay, ano po yung pangalan ng mga anak nila? Si Malon at si Kilion. Sila po ay from Judah. Bethlehem, Judah. Okay? So, there was a great famine, sabi po doon. Pwede po ba natin i-display yung verse 1? Ayan. So, sabi doon, in the days when the judges ruled. Okay, so, konting background lang po, judges. Ang Book of Judges po is makikita sa Old Testament. Amen. Sino na po ang nakabasa ng Book of Judges? Okay, sa Book of Judges, andun po sina Deborah, sina Gideon, Samson and Delilah. Okay, andun po sila sa Book of Judges. And during those times, ito rin po yung time na timeline, okay, ka-generation po ni Ruth, ang Book of Judges. And ano po ba ang sinasabi ng Bible when it comes to the year that the judges ruled? There was a famine in the land, sabi po doon. There was a famine in the land. Okay, famine in Judah is usually ito po ay rason or effect ng lack of rain. Sabi nga po natin, lack of rain. Hindi umuulan sa Judah, sa Bethlehem. Okay? So, it is a country, makita po natin ngayon, even today, it is a country na maraming disyerto, it is a wilderness, maraming wilderness po doon. And kapag hindi po umulan sa lugar na ito, wala po talaga silang aanihin. Okay? Hindi gaya sa atin na may mga patubig, may mga ilog na mabilis mag-water pump ka lang, ganyan. So, may patubig. Pero doon po, kapag walang ulan, wala po silang produce for that certain season. So, famine in Judah is not just a physical problem, but also a spiritual problem. Okay? They are God's chosen people. Okay? Hindi naman po lingid sa kaalaman natin that ang mga taga-Israel, sila po yung pinili ng Panginoon para i-declare ang pangalan niya to glorify Him sa buong mundo. So, the Lord is their provider. Amen? Si Lord po ang sumama sa kanila, nagpalaya sa kanila sa Egypt. Okay, sinamahan po ni na Moses, sinamahan niya si Moses, tapos napunta kay Joshua. Okay, and then yung Judges ang sumunod. And the Lord is their provider ever since. Even the rain, it is the Lord who provides. Sabi mo nga sa katabi mo, pati yung ulan, si Lord ang nagbibigay. Pero bakit hindi umuulan? Hindi na ba nagpro-provide si Lord? Okay, ano po kaya yung rason? Okay. In Deuteronomy chapter 11, basahin nga po natin yun. Deuteronomy 11, verse 16 to 17, sabi po dito, be careful or you will be enticed to turn away and worship other gods and bow down to them. 17. Then the Lord's anger will burn against you, and He will shut the heavens so that it will not rain, and the ground will yield no produce, and you will soon perish from the good land the Lord is giving you. So it is spiritual din po, yung walang ulan talaga sa Judah during those times. Because during the rule of the judges, ito po yung time na lahat ng gustong gawin ng tao ginagawa nila. Kung ano yung maisip nilang gustong gawin, yun na yung gagawin nila. Okay, walang pakialamanan to. Okay? Familiar po ba ang sitwasyon na to? So, Deuteronomy 11, it is a warning that idolatry and disobedience will lead to great famines. Okay, ganun po talaga. Pag walang ulan, talagang may taggutom. Amen? Especially in Judah. And in Judges chapter 2, basahin nga po natin yung Judges chapter 2, verse 11.
Sabi doon, then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. 12. They forsook the Lord, the God of their fathers, who had brought them out of Egypt. They followed and worshipped various gods of the peoples around them. They provoked the Lord to anger. Verse 13, because they forsook Him and served Baal and the Ashtoreths. Ito po mga Baal at mga Ashtoreths. Ito po yung mga gods na sinasamba ng mga ibang tao. And it is a god of fertility and I think produce. Ayan. So imbis na si Lord na ang sambahin nila, lumipat na sila sa other gods. Okay, nagkaroon sila ng maraming gods. And because of this, the people of God stopped worshiping Him. At nagalit ang Panginoon. At may warning po doon, there is, sabi nga, kung disobey mo lang kami, disobey mo lang ako, sabi ni Lord, i-withhold ko ang rain sa lugar ninyo. So, no worship, no rain. Parang ganoon po yung labas. And so, dito po sa kwento natin, balikan po natin yung verse 1 ng chapter 1 ng Ruth. There was a famine in the land. Makita na po natin yung situation, there was a famine. And si Elimelech, together with his wife and 2 sons, ano po yung decision nila? Umalis na lang tayo dito. Okay. Left Judah to go to Moab. Kung aralin po natin ito na siguro hindi mo pa masyadong naintindihan yung story, isipin mo, yung decision ni Elimelech is very simple lang naman, di ba? Parang leron-leron sinta. Kapos kapalaran, humanap ng iba. Parang ganon yung kanyang logic. Wala na tayong mapapala dito kasi taggutom na. So anong gagawin natin? Lumipat na lang tayo ng lugar. Okay, mag-migrate na lang tayo. His decision is simple. Wala tayong makain sa Bethlehem, doon na lang tayo sa Moab. Okay? Pero anong nangyari sa kanyang family? Tragedy. Imbis na strategy, is tragedy ang nangyari. It's tragedy. Tragedy struck their family. Elimelech died. Hindi lang po siya ang namatay, pero pati yung kanyang mga anak, si Malon at si Kilion, ay namatay din. Sino lang po ang naiwan? Si Naomi, tsaka yung mga manugang niya. Yung 2 manugang niya. So this brings us to point number 1. Selfishness and disobedience brings destruction in the family. Selfishness and disobedience brings destruction in the family. Si Elimelech, nung siya po ay nag-decide, he is like us today. Very practical ang kanyang pag-iisip. Masama po bang maging practical? Hindi naman, di ba? Hindi naman po masama maging practical. Huwag lang nating ipagpalit ang ating pananampalataya sa Panginoon because of our practicality. And Elimelech's decision is practical. Okay, kung wala, edi wala, lipat na lang tayo. Ganun lang kadali yun. Okay, that is practicality. As the head of the family, he cared for the well-being of his wife and children. Hindi naman po natin may pagkakaila na he cared for his family. Pero ano pong nangyari? Bakit ganun na lang yung judgment ng Panginoon sa kanya pong family? Bakit kinailangan siya ay mamatay? Okay? Sino ba si Elimelech? Ayan. Ito yung madalas na inaaral natin kapag pinag-aaralan natin ang Ruth. Hindi natin masyadong inaaral. Sino ba si Elimelech? Ano ba siya? Okay? Ano ba yung kanyang position? So there are no direct presentations of Elimelech in the book of Ruth. Wala pong sinasabi doon na masyadong detail about sa kanya. But there are clues. Okay? May mga clue, may mga hint kung ano nga ba yung position niya doon po sa lugar nila. And according to Jewish traditions, that gives us a clearer understanding kung sino ba talaga si Elimelech. Okay? And why did God deal harshly with his family? Okay, una, isa po sa mga pagkakamali niya is that he has forsaken his community. Okay, nung siya po ay umalis, kinalimutan na niya ang kanyang community, ang kanyang mga relatives. Okay? Because first is, he is a wealthy and a famous man in Bethlehem. Alam po ba natin to? Na siya po ay mayaman at kilalang tao sa Bethlehem. In Ruth chapter 4 verse 2, maaari ba natin tignan yon?
Ruth chapter 4, verse 2. Sabi doon, Boaz took 10 of the elders of the town and said, "Sit here," and they did so. Verse 3. Then he said to the kinsman redeemer, "Naomi, who has come back from Moab, is selling the piece of land that belonged to our brother Elimelech." Meron po siyang lupa doon sa Bethlehem. Lupang sinasaka, lupang tinatamnan. There is a pinagkukunang yaman po ang family ni Elimelech doon po sa Bethlehem. Okay, hindi po siya very poor na kailangan nila talagang umalis. Okay, he is a famous and wealthy man. He owned a piece of land, sabi po dyan. Another one is makikita sa verse 2 ng chapter 1. Sabi po dito, "The man's name was Elimelech, his wife's name was Naomi, and the names of his two sons were Malon and Kilion. They were Ephratites." Sabi nga po natin, Ephratites. Ang mga Ephratites po, these are families from Ephrath. Okay, and ang Ephrath naman po is an ancient name for Bethlehem. Ito po yung ancient name ng Bethlehem. Okay? So, kung titignan po natin, they are very prominent doon po sa Bethlehem. Yung kanilang family is very powerful. Okay? Sila po ay mga old families sa Bethlehem. Kung sa Tuguegarao, ano ba yung mga old families sa Tuguegarao? Marinig mo pa lamang yung apelyido, ay taga Tuguegarao yan. Bukin na. Makarubo, mga ganyan, Pagulayan, Malilin, mga ganyan. Pag marinig mo pa lang yung apelyido, ay mga taga Tuguegarao yan. Matagal na sila sa Tuguegarao. They are very established, very prominent families in that area. And so even Elimelech, sila po ay very prominent doon sa Bethlehem. They are a powerful family. His clan, yung buong clan po nila ay kilala sa Bethlehem. And another one is, he is related to Boaz. Kilala po ba natin si Boaz? Okay, si Boaz po is a relative of Elimelech. And Boaz is one of the successful businessmen in Bethlehem. So si Boaz po ay isang businessman, at kilalang kilala po siya sa Bethlehem. So he has forsaken his community. Umalis po siya sa Bethlehem, and he avoided helping the community. Okay, kung titignan po natin ngayon ang buhay po ni Elimelech, nung siya po ay umalis, he avoided helping the community nung siya po ay umalis. Marami po sana siyang maitutulong, mag-employ ng mga farmers siguro para maibsan man lang yung kanilang famine. Or, formulate a plan to do something for the community. Pero siya po ay umalis. Bahala na kayo sa buhay nyo. Okay? Mayaman naman ako. Kayang-kaya kong mag-travel. Okay, ano po kayang feeling ng mga taong naiwan doon? Alis na siya. Buti pa siya, may kakayanan siyang umalis. Okay? Siguro naging bitter din sila. Ayan. Kasi titignan, hindi naman po niya binenta yung lupa niya. Iniwan niya lang doon. So babalik at babalik talaga siya. Yun ang plano niya. Umalis lang siya kasi ayoko nang tumula. Ayoko ng responsibility. Okay? Ito po yung mga clues na sinasabi ko na hindi natin masyado napapansin sa pagbabasa natin ng Bible. Hindi niya binenta yung kanyang lupa, babalik pa siya. But, in spite of all their abundance and influence, when famine struck Bethlehem, they choose to leave behind their community, even their relatives, to be more comfortable in Moab. Alis na tayo dito, wag nga. Hayaan mo na sila. Hayaan mo na sila. Doon na lang tayo sa Moab, mas komportable doon. Okay? So he has forsaken his community. Another one is, isa sa mga errors po ni Elimelech, he has forsaken his identity. Ang ibig sabihin po ng Elimelech is, God is my king. Sabi nga po natin, God is my king. Yun po yung meaning ng pangalan niya, Elimelech. But, napaka-ironic lang, nung pagdating nung famine, he relied on his own wisdom, not on God. God is my king, pero I am my own boss. Parang ganun yung kanyang naging decision.
He decided based on practicality, not on faith. He chose to flee than to worship God. Ano po ba yung pagkukulang ng mga taga-Israel? Hindi sila nagwo-worship sa Panginoon para umulan sana. Imbis na mag-worship sila, alis nila. Umalis na lang siya. Okay, so he has forsaken his identity. And last one is, he has forsaken his destiny. Okay, yung kanyang destiny, yung calling niya, okay, blines siya ng Panginoon ng todo-todo. Alam mo yun? Yung family niya, naging prominent in that place. Pero yung destiny niya, yung kanyang calling, sana, na maging selfless at magbigay din sa community, hindi niya po ginawa. Instead, he left, pumunta siya sa Moab, kung saan talamak ang idolatry, kung saan hindi po doon ang presence ng Panginoon, doon po siya pumunta. Okay, tanongin mo ayong katabi mo, saan ka ba pupunta? When we are faced with hard decisions sa buhay po natin, let us not forget about our identity. Amen. Huwag mong kakalimutan yung iyong identity. Hindi lang po tayo simpleng husband, hindi lang po tayo simpleng tatay, nanay, anak, but we are also God's people. Okay, we are Christians. Kung sa tawagin ngayong generation na to, we are Christians. When we make decisions, even po sa mga marketplace, sa mga workplace po natin, it is our right. Sabihin po natin isa kang teacher, it is my right to do this. It is my right decision. Pero, is it aligned with the will of God? Okay? Under pa rin ba tayo ng will ng Panginoon? It is my right as a student na ganito ang mangyari. Okay? But is it under the will of God pa rin? So let us not forget our identity kapag tayo po ay we make decisions. Hard, especially hard decisions. Sabi ko nga, time of crisis na. There will be hard decisions in the future. Let us not only consider yung pansarili natin. Okay, let us not forget about God. Amen? Now we go to point number 2. Ayan. So ano na pong nangyari sa story? Point number 2 is, return to God without hesitation. Return to God without hesitation. So the story shifts to the 3 widows. Okay, may 3 pong balo sa story. Agad-agad, di ba? Naging balo silang 3. Si Naomi, si Orpah, at si Ruth. So in verse 6, basahin ba natin yung verse 6? Okay, when she heard in Moab that the Lord had come to aid of his people by providing food for them, Naomi and her daughters-in-law prepared to return home from there. Okay, so narinig ni Naomi na ang Lord bumalik na yung kanyang care, yung kanyang love sa Bethlehem. Babalik na rin ako doon. Yun po yung naisip po ni Naomi. Okay. Kung isipin po siguro natin, bakit pa babalik? Hindi ka ba nahihiya? Ganun. Siguro ito yung mga binubulong din sa atin ng kaaway minsan. Ayoko nang bumalik sa presence ni Lord. Ayoko nang pumunta sa church kasi nakakahiya yung mga ginawa ko. Ganyan. But, my brothers and sisters, return to God without hesitation. Ang Panginoon po, kapag tayo po ay nagbalik sa Kanya, hindi po siya yung Diyos na, ayoko sa'yo, nagtatampo ako. Okay? Hindi po ganun ang Lord. If we are willing to return to God, He will accept us with open arms. So, konting tanong. Isang tanong, isang sagot. Alam niyo po ba kung ano ang madalas na kinatatakutan ng mga asawang babae? Alam niyo po ba? Ba't kayo tumatawa? Madalas ko po naririnig, especially siguro conditioning na rin ng media sa atin. Madalas kong naririnig, kinatatakutan daw ng mga asawang babae yung kanilang biyanang babae. Tama po ba? Amen? So, there are fears minsan, kapag ikaw po yung asawang babae, papasaba ko sa standard ng nanay ng asawa ko. Ayan, magiging terror kaya siya sa akin. Paano kung hindi ako marunong magluto? Ganyan. I-critic
Criticize niya ba ako? Kaya hindi ako marunong maglinis. Especially kapag dadalaw po sila sa atin, di ba? Magvi-visit po sila sa bahay, dapat malinis lahat. Ayan, dapat wala siyang masabi. Okay? But, when relationship between in-laws is not good, the couple's relationship is also affected. Amen? Do you agree? Na kapag hindi po maayos yung relationship mo dun sa parents ng asawa mo, talagang hindi rin maayos yung relationship yung dalawa. Minsan napapasabi ka na lang, ako o yung nanay mo? Ganun. Sino pipiliin mo? Okay. So, as asawang lalaki, talagang mag-iisip ka din, di ba? Si nanay ko ba? O, siyempre, pipiliin mo yung asawa mo kasi siya yung kasama mo ngayon. So, the point is, hindi ka naman dapat mamili. Okay? If there is a good relationship between in-laws. Amen? So, there are sometimes fear sa relationship po sa atin, sa mga in-laws natin. Resentment, minsan, may mga sama ka ng loob. But, the relationship of Naomi kay Orpah at kay Ruth, makita po natin ito is very good. Is different from what the world is showing us today. They love one another. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal nila yung isa't isa. Si Naomi, mahal niya yung kanyang mga manugang, at yung si Orpah at si Ruth, mahal nila yung kanyang biyanan. Okay? So, nabasa nga po natin sa story na talagang ayaw nilang humiwalay. Okay? So, bumalik na kayo, sabi ni Naomi, sa mga magulang ninyo. Okay? Kasi matanda na siya, wala naman siyang ine-expect na babalikan po sa Bethlehem. Babalik lang siya out of faith, actually. May lupa nga sila, wala naman siyang kakaya ng magpatanim or anything. Kung ibibenta niya, may bibili ba? Ayan. So wala kasiguraduhan yung kanyang pupuntahan sa Bethlehem. But because of her faith na nakita po ni Ruth sa kanya, siya po ay sumama. So Naomi decided to return to God. Okay, to Bethlehem. Naomi gave Orpah and Ruth the freedom to decide for themselves. Okay, hindi niya sinabing, sumama kayo sa akin, alagaan niyo ako. Okay, responsibilidad niyo yan sa mga anak ko. Hindi niya po sinabing ganon. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, hindi siya controlling. Okay, binigyan niya ng freedom si Orpah at si Ruth to decide for themselves. Okay, sinabi pa kanya, umuwi na kayo, huwag niyo na akong isipin. She did not control or manipulated them to stay and care for her. Pwede naman niya po sanang gawin yon, okay? I-guilt trip niya sila, di ba? Di ba kayo naawa sa akin? Maglalakad ako ng 25 miles. Okay, ganun po kasi yung kalayo ng Bethlehem sa Moab. At first, ayaw nilang umalis. Ayaw nilang humiwalay sa kanilang biyanan. They will not relent on following Naomi, but eventually, Orpah decided to return to her parents. After ng mga explanation ni Naomi, oo nga, sige, babalik na lang ako. Okay, ano po yung decision na yun? That is a practical decision from Orpah. Oo nga, wala naman na ako mapapala pagsasama ako sa aking biyanan. Baka mas lalo pa kaming maghirap. Okay, pag practical decision, bumalik na lang ako sa parents ko at maghanap na lang ng bagong asawa. Okay, that is a practical decision. Wala naman pong masama doon, hindi po ba? Okay, but there is a deeper and wider na decision na ginawa po ni Ruth dito. Ruth clung to Naomi and returned with her to Bethlehem. Okay, may mga declaration pa siya, di ba? Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung sino yung mga your people will be my people. Para bang yung mga kamag-anak mo, mga kamag-anak ko na rin sila, ganyan. Your God will be my God, sabi niya po doon. Ito po siguro yung pinaka-powerful sa lahat. Because Moab they have many gods. Merong God ng fertility, may God of rain, may God of... Ang dami po nilang gods. But she is willing to give up all of those gods para po sa God ni Naomi. Your God will be my God. May mga magsabi na po ba sa atin ng ganyan? Mahal na mahal kita. Sasama ako sa'yo. Yung Diyos mo, Diyos ko na din. Ganun. Okay? So, my God will be my God. Your God will be my God. So, it is a radical decision. Hindi po siya very common.
Hindi po siya very popular, but it is a decision based on faith ni Ruth. Ruth wants to be with Naomi kasi mahal niya nga si Naomi. Tsaka nakita niya very old na siya. Ano na lang mangyayari sa kanya? Okay? Naomi wants to care for her. Ruth wants to care for her in her old age. Kaya po ba natin yon, yung mag-sacrifice ka para maalagaan yung isang taong mahal na mahal mo? It is a deep and wide love. A deep and wide love na na-realize ko po habang inaaral ko ito, it is a selfless love. Sabi mo nga sa katabi mo, selfless love. Alam mo yun, yung kaya mong i-sacrifice yung kaligayahan mo just to care for that person. Just to show your love for that person. And God honors the faith of Ruth. Nung sila po ay dumating na sa Bethlehem. Okay? So, ito po siguro yung madalas na nakakat na yung story. Nung bumalik na sila, di happy-happy na sila. Ganun. Pero marami pa pong nangyari. Ano po yung mga nangyari nung sila ay nakauwi na? They arrived and the whole town was stirred. Sabi po doon. Basahin nga po natin ang verse 19 to 22 ng chapter 1. Ruth 1:19. So the two women went on until they came to Bethlehem. Okay, nakarating na sila. When they arrived in Bethlehem, the whole town was stirred because of them. And the women exclaimed, "Can this be Naomi?" Very famous talaga tong family na to, di ba? Nagkagulo ang buong town. Imagine kung darating ka sa Tuguegarao, magkakagulo ang buong Tuguegarao. Sino tong artistang ito? Parang ganun po yung nangyari dito. So makita po natin, very famous talaga si Elimelech, the family of Elimelech in this place. They are stirred. Can this be Naomi? Yung iniwan tayo nung family. Siya na ba yan? Ganun. Alam mo yan. Sabi niya sa verse 20, "Don't call me Naomi," she told them. "Call me Mara, because the Almighty has made my life very bitter." Ayan, may pa-change name pa si Ate Naomi. Hindi na ako si Naomi. Ako na si Mara. "Because the Lord God has dealt upon me," sabi niya, "dealt very bitterly. The Lord has made my life very bitter." Ang ibig sabihin po kasi ng Mara is bitterness. Bitter. Okay? Ang Naomi is pleasantness, delight. Ito po yung ibig sabihin ng Naomi. Pero sabi niya, wag na, hindi na ako pleasant, hindi na ako delight. Ako na ay bitter. Okay? Kasi namatay na yung asawa ko, namatay na yung mga anak ko. And then in verse 21, "I went away full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me." Di ba talagang ma-feel mo yung bitterness sa kanyang mga salita? Ramdam na ramdam mo talaga. Sumunod lang naman siya sa asawa niya. She has been a very good wife to her husband. Pero yun nga po yung nangyari. The good thing is that she acknowledged that it is the judgment of God. She acknowledged na may ginawa silang mali. Okay? That's why God has afflicted them with this bitterness sa buhay niya. So Naomi acknowledged and accepted the judgment of God upon her family. Naomi left Bethlehem, married, mother of 2 sons, and secure. Okay, ito po, kasal po siya, may asawa siya, may mga anak siya, secured siya, full. Sabi niya po doon, "I left Bethlehem full, but returned empty." Nung dumating na siya na ay widowed, childless, and poor. Lahat po ng mga meron siya during those times na wala lahat. And this is like the story of the prodigal son. Maalala niyo po yung prodigal son? Punong-puno siya nung umalis siya, pero nung dumating siya, walang-wala na siya. Isn't this our story sa pagbabalik natin sa Panginoon? We have so much, tapos ginastos lang natin ang lakas natin, ang pera natin sa lahat, sa mga bagay sa mundo. But when we approach God, we realize our emptiness. Amen? Na lahat pala ng mga ginagawa ko is all in vain without God. And so, Naomi became very bitter. In her bitterness, ang masama doon, she lost sight of the resources na meron siya. Ano yung resources na meron siya ngayon? Si Ruth. Okay.
Walang-wala na ako. Tapos andun si Ruth. Hello, andito ako. Andun si Ruth, kasama niya si Ruth. Hindi pinabayaan ng Panginoon si Naomi. Hindi siya nag-iisa. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi siya nag-iisa. She is not really very empty. Meron at merong bibigay ang Panginoon sa kanya, and that is Ruth. And the lesson na gusto ko pong ma-receive natin dito is, do not let bitterness and disappointment blind us of our opportunities. Amen? Yung nagtampo ka na lang, wala nang magandang mangyayari sa buhay ko. Pero let us not be locked in our bitterness and disappointments. Amen? May pag-asa. Meron at merong pag-asa. But just return to God without hesitation. Huwag na tayong magdalawang isip na tatanggapin ba ako ni Lord. Yung mga tao sa church, very judgmental sila yan. Joke lang. So wag po tayong ganon. Okay? So, return to God without hesitation. At siya ang magbabalik sa'yo ng lahat ng mga nawala. At times 2, times 10 pa. Amen? That brings us to point number 3. God bestows great blessing to the family. Eto na. So, sa pagpapatuloy ng kwento, hindi na po natin babasahin lahat kasi medyo mahaba. Sinamarize ko na lang po siya dito. In verse 1 of chapter 2, pwede mo ba natin basahin yon? Ito na po yung nangyari pagkatapos silang dumating sa Bethlehem. Ito po yung madalas natin alam, ano na ba yung nangyari sa buhay nila. Sabi dito, now Naomi had a relative on her husband's side. So yung si Elimelech daw po, meron siyang relative. Okay, from the clan of Elimelech. A man of standing whose name was Boaz. Okay, meron ka mag-anak si Elimelech, ang pangalan niya ay Boaz. Verse 2. And Ruth, the Moabitess, said to Naomi, let me go to the fields and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I find favor. Naomi said to her, go ahead, my daughter. Verse 3. So she went out and began to glean in the fields behind the harvesters. As it turned out, she found herself working in a field belonging to Boaz, who was from the clan of Elimelech. Verse 4. Just then Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters. The Lord be with you, and the Lord bless you. They called back. So, dito po sa story, nagtrabaho po si Ruth. Okay? So, hindi po siya yung, alam mo yon, yung taong nag-aantay ng favor siguro. Naomi, ano nang gagawin natin? Wala tayong pera, wala tayong ganito. Paano tayo kakain? So, hindi po siya ganon. Nag-initiate po siyang magtrabaho. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, nag-initiate siyang magtrabaho. Okay. Minsan kasi nag-aantay tayo ng favor sa Panginoon. Baka tayo lang yung inaantay ni Lord, na mag-first step. Na talagang mag-initiate din na magtrabaho. At ano po yung trabaho ni Ruth? Sabi doon, glean. So, nag-ano po ako, ano ba ang glean? Sa Ilocano, I think this is agtudtud. Okay. Pero parang masama yung parang negative yung term, di ba? Siya yung pupulot ng mga mahuhulog na kung sa mais, sa amin po kasi sa Isabela, agtudtud ang tawag doon, yung pag may mga naiwan, sila yung kukuha. So, minsan kasi iniisip siya na parang nagnanakaw yan, gano'n. Hindi pa nag-harvest, nagtutudtud na. Ayan. May mga ganong notion po kasi minsan. So, ito po yung work ni Ruth. Okay, so, sa Israel po kasi, may law po ang Panginoon. Okay? Ang sabi niya po sa law niya is, wag niyong i-harvest yung mga corners ng field. Okay? Kung ano man yung mahulog, wag yun ang pulutin. Para na sa mahihirap, okay, for the widows, for the poor, for the alienated, marginalized people. So meron po talagang law ang Panginoon tungkol po dito para sa mga taong ganito. Para sa taong katulad ni Ruth na mahirap. Okay? Hindi naman siya against the law. It is for the under the law talaga siya. Okay? Pero sabi nga, the people are very disobedient during those times. Na kahit na para sa mahirap sana is pupulutin nila. Walang may iwan. Harvest natin lahat. Ganun po. Talagang biyaya na lang ng Panginoon kung saan siya napunta sa field ni
Boaz. Ayan. Ito na yung love story nila. It is a love story actually, this Ruth, Book of Ruth. So, siya po ay nag-gleaning. Ito po yung work niya. And it was a lowly job. Okay? Kung iisipin natin, it is a very lowly job. Siguro degrading sa puso natin na tagapulot lang ba ako ng mga nahuhulog na grains? Ayan. Kaya po ba natin ito? Kaya po ba natin ibaba ang sarili natin sa ganitong level para lang makapag-provide sa taong mahal natin? For Naomi. Okay, it was a lowly job, but Ruth did not mind. Instead, she is amazed by the favor she received from the people. Okay? Na-amaze pa siya. Okay, ano bang sabi doon sa verse 2? Tama ba yun? Chapter 2, balikan po natin yung chapter 2. Verse 5. Ayan, sa verse 5. Sabi po dito is, Boaz asked the foreman of his harvesters, whose young woman is that? Ayan, nakita niya po si Ruth. Nakita niya si Ruth na nagpupulot. Sino yung babaeng yan? Who is that woman? The foreman replied, she is the Moabitess who came back from Moab with Naomi. Verse 7, she said, si Ruth po ito, please let me glean and gather among the sheaves behind the harvesters. She went into the field and has worked steadily for morning till now, except for a short rest in the shelter. Next, verse 8. So Boaz said to Ruth, my daughter, listen to me. Don't go and glean in another field, and don't go away from here. Stay here with my servant girls. Diba? Huwag ka na umalis dito. Dito ka na lang. Verse 9. Watch the field where the men are harvesting, and follow along after the girls. I have told the men not to touch you, and whenever you are thirsty, go and get a drink from the water jars the men have filled. Verse 10. May kinikilig dyan, oh. At this, she bowed down with her face to the ground. She exclaimed, why have I found such favor in your eyes that you notice me, a foreigner? Verse 11. Suspense. Verse 11. Boaz replied, I've been told all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband. How you left your father and mother and your homeland and came to live with a people you did not know before. Verse 12. May the Lord repay you for what you have done. May the Lord be richly rewarded. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, whose wings you have come to take refuge. Makita po natin yung reason bakit napakabait ni Boaz sa kanya. Hindi lang dahil in love siya, pero because of her selfless love kay Naomi. Makita po natin, hindi lang po inaitsapwera ng Panginoon yung mga pagiging selfless natin to provide for other people. Nakikita po ng Panginoon yan. And God gave Ruth so much favor dito po sa pangyayaring ito through the life of Boaz. Okay? May tagpo pa po dito sa chapter na to na sinabi ni Boaz sa kanyang mga empleyado na maghulog kayo ng marami para marami siyang mapulot. Ganon siya eh. Ganon siya. Para mas maraming mapulot si Ruth. Okay? Because Boaz saw the heart of Ruth na talagang very committed siya sa kanyang mother-in-law. Okay? So Ruth's selflessness is rewarded. She found favor in the eyes of Boaz because of her love for her mother-in-law. And then later on, fast forward, Ruth chapter 4, verse 1 to 16. Dito na po ako magtatapos kasi medyo mahaba-haba po ito. Okay. Meanwhile, Boaz went up to the town gate and sat there. When the kinsman redeemer he had mentioned came along, Boaz said, come over here, my friend, and sit down. So he went over and sat down. So konting overview lang po. Yung term po na kinsman redeemer, balik po tayo sa verse 1. Kinsman redeemer, it is a term na ginagamit po sa Israel during those times.
Okay, for example, ako po sana si Elimelech, may kamag-anak akong lalaki, tapos ako ay namatay. So yung kamag-anak kong lalaki, choice niya kung i-redeem niya yung asawa ko. Kung bibilhin niya yung lupa at kakasalan niya yung asawa ko. Ganon. I-redeem niya kasi naging widow siya. Okay? So, si Boaz is a kinsman redeemer. Kamag-anak po siya ni Elimelech. Pero hindi siya yung next in line. Okay? Merong mas malapit. Okay? Kumbaga, may pinsan na mas malapit. Okay? So, sabi niya doon sa kinsman redeemer, halika, mag-usap tayo. Okay? So, may internal arrangement siguro. Hindi, public pala do. Come over, my friend. Sit down. So, he went over and sat down. Verse 2. Boaz took 10 of the elders, of the town and said, sit here, and they did so. Verse 3. Then he said to the kinsman redeemer, Naomi, who has come back from Moab, is selling the piece of land that belonged to our brother Elimelech. Verse 4. I thought I should bring the matter to your attention and suggest that you buy it in the presence of the seated here and in the presence of the elders of my people. If you will redeem it, do so. But if you will not, tell me, so I will know. For no one has the right to do it except you, and I am next in line. I will redeem it, he said. I-redeem daw niya, sabi nung isa. I will redeem it. Then Boaz said, on the day you buy the land from Naomi and from Ruth the Moabitess, you acquire the dead man's widow in order to maintain the name of the dead with his property. Verse 6, at this the kinsman redeemer said, then I cannot redeem it because I might endanger my own state. You redeem it yourself. I cannot do it. 7. Now in earlier times in Israel, for the redemption and transfer of property to become final, one party took off his sandal and gave it to the other. This was the method of legalizing transactions in Israel. Bibigay mo yung sandal mo. Ayan, para maging legal yung transaction. Verse 8. So the kinsman redeemer said to Boaz, buy it yourself. And he removed his sandal. Verse 9. Then Boaz announced to the elders and to all the people, today you are witnesses that I have bought from Naomi all the property of Elimelech, Kilion, and Malon. Verse 10. I have also acquired Ruth the Moabitess, Malon's widow, as my wife, in order to maintain the name of the dead with his property, so that his name will not disappear from among his family or from the town records. Today you are witnesses. Amen. So niredeem po ni Boaz si Ruth. Even Naomi in extension. Okay? Pati po si Naomi, hindi na po siya balo na lang. Nagkaroon pa siya ng in-law. Another in-law, which is Boaz. And later on sa story, verse 13, sabi po dito, so Boaz took Ruth and she became his wife. When he made love to her, the Lord enabled her to conceive, and she gave birth to a son. The woman said to Naomi, ano pong sabi ng mga kababaihan kay Naomi? Praise be to the Lord, who this day has not left you without a guardian redeemer. May he become famous throughout Israel. He will renew your life and sustain you in your old age. For your daughter-in-law who loves you and who is better to you than 7 sons has given him birth. Mas grabe pa yung si Ruth dito. Mas better daw si Ruth kaysa sa 7 sons. Okay, kasi ganun na lang yung pagmamahal niya kay Naomi. Verse 16, then Naomi took the child, laid him in her lap, and cared for him. Isa na po siyang lola. Then the woman living there, verse 17, said to Naomi, Naomi has a son. Diba? Grandson. Son pa rin. And they named him Obed. He was the father of Jesse, the father of David. Sino po si David? Siya po yung naging pangalawang hari ng Israel. Diba? Great blessings ang nag-flow po sa kanilang family. Doon po sa sipag, tiyaga, alam mo yun, yung faith ni Ruth na to care for Naomi. They built a family na talagang very powerful. And
sa mga susunod pang mga generations hanggang sa pinanganak na po si Jesus, it is the line of David. Okay, it is the line of Jesse, Obed, Ruth. Di ba nasama si Ruth na taga Moab? Hindi naman siya taga Israel, di ba? She is, kung baga tawagin natin, unbeliever. She is an unbeliever, but because of her commitment to the Lord, naging part po siya ng plano ng Panginoon. Siya po ay nagamit ng Panginoon for His glory. At dumating nga po si Jesus. Amen. So, tanong ko ulit, sinong gustong magpagamit sa Panginoon? Siguro hindi naman tayo kagaya ni Ruth na, alam mo yon, namatayan ng asawa at lahat-lahat. But God uses us according to the calling na pagkakatawag po natin sa Panginoon. So, Naomi gains a grandson. Ruth gains a husband and a son. Their family is blessed by God, even more so to the succeeding generations. Amen. Gusto po ba natin to sa ating family? Mablessed to the third, to the fourth, hanggang sa mga susunod pang generations ay mablessed ng Panginoon. So last year, mag-testify na po ako. Okay, so short testimony. Medyo mahaba pala to. Last year, Yam and I got married. Okay, kami po ay kinasal and started to establish our own family. So, family, mag-asawa, kami lang po. So far, kami pa lang naman. Wala pa pong baby. So, actually, we are taking our time, enjoying our time together na kami pa lamang dalawa. And personally, I am not pressured kung kailan kami magkaka-baby. Kaya sabi ko rin sa kanya, huwag kang pressure, huwag kang masyadong pressure. Okay lang yan. Huwag niyo po siyang i-pressure. Okay, pero hindi tungkol doon yung testimony ko. So, my testimony is about my relationship to God, to our relationship, and also to my in-laws, which are present today. To our parents and to our friends, yung mga nakakasalamuhan namin. Noong nagtuturo po si Pastor last week about this, Ruth, and nung pinag-aaralan ko po ito, na-realize ko na isa rin pala akong unbeliever. Isa rin akong unbeliever gaya po ni Ruth noon. Okay? Hindi po ako hindi po Christian yung parents ko. So, para po akong si Ruth na taga Moab. Bago po kami nagpakasal at naging boyfriend-girlfriend, matagal din pong panahon na kami magkaibigan lang ni Yam, na natagalan pa bago ako nanligaw. Okay, so friends kami pero nagde-date. Ayan. Nagde-date na, alam mo yun, yung nagte-text, gano'n lang. Pero alam mo yun, very torpe ako noon. Ayan, sabi na natin torpe. Natagalan ako nanligaw. One of the reasons why is that I feel like I'm not yet established spiritually to commit to a relationship. So parang extension to ng testimony ko kanina. Okay. So spiritually, I'm not yet established na mag-commit sa relationship. Especially, ang gusto ko ay hindi lang Kristiyano, bunsong anak, tapos anak pa ng pastor. Ayan. Medyo nakakatakot. So, ngunit malaking pasasalamat ko sa Panginoon and of course sa discipleship po ni Pastor Danny at sa lahat ng guidance ng ating mga elders, leaders sa church. Mas nauna akong naging Kristiyano at mas nauna kong minahal ang Panginoon bago ko minahal siya. Okay? So may difference po kasi kapag mas nauna ko siyang minahal bago ang Panginoon. Dahil kung hindi po yun nangyari, baka mas naging bad influence lang ako sa buhay niya. Baka mas nilayo ko pa siya sa presence ng Panginoon. Okay, sino pipiliin mo? Ako ang Panginoon. Kung marupok po siya, ay talagang pipiliin niya ako. But I see to it na mahalin ko muna ang Panginoon bago ko po siya mahalin. Amen? And like Ruth, I really see to it na ma-establish muna yung faith and love ko sa Panginoon bago ko siya mahalin. Now, I feel blessed kasi meron siya at si Jesus sa buhay po namin. So, blessed din po ako sa pagkakatanggap sa akin ng family ni Yam, especially kay Papa Oscar, kay Simo Rachel, sa mga kapatid, tito at tita. Kasi sino ba naman ako para yung katanggap-tanggap ba ako?
I came also from a broken family. So parang yung background ko, yung apelyido ko is not very, alam mo yun, hindi siya masyadong kilala. Sino ba yung Domingo na yan? Taga-Tuguegarao ba yan? Taga-Isabela po kasi ako. So, there is no, anong tawag doon? Walang backup, walang backer, kumbaga. Hindi siya powerful, hindi siya kilalang pangalan. Okay? So, sino ba ako para makatanggap ng favor? But I believe that it is all a great favor na nanggagaling din sa Panginoon. Isa po sa maalala kong bilin sa akin ni Pastor Danny, mahalin mo ang mga taong mahal ng mahal mo. Sabi niya. So mahalin ko daw yung mga taong mahal niya. Hindi lang siya yung mamahalin ko. Tanggapin mo yung buong siya. Yung family niya, yung mga relatives niya, yung mga churchmates niya. So lahat, I learned to love her family at alam kong ganun din po siya sa family ko. How she cares sa aking mga pamangkin, sa good relationship niya kay mama ko. Parang siya na nga po yung anak eh. Hindi na ako yung anak ng mama ko. Okay. So, now as a married couple, we are blessed dahil nagagamit po kami sa kingdom ng Panginoon. Ito po yung talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, sa ministry, discipleship, most especially doon po. At ngayon, wala po sina pastor. Kami po yung inatasan na mag-minister. The trust that they gave to us ay nakaka-bless din po talaga. Na kaya po nilang sabihin na kayo nang bahala sa Sunday service. Nakailang text na si Pastor Dan. Parang araw-araw po siya nagte-text. Kayo nang bahala sa Sunday service. Ayan. So, yung trust din po talaga, sabi nga sa core values natin, more love, more trust. Amen. And the trust that they gave to us ay nakaka-bless. And it is not about us. It's not about our talents. Not about of our it's not about our wealth or our anything. It's not about us. But because of God who sustains us with love and grace. Sabi ko nga po kanina sa Sprout course, we are imperfect. Made perfect together by God's love. So, as individuals, we are imperfect. Wala po kaming masyadong magagawa. But together, with God's love, ay marami po kaming ma-achieve. So, lahat po tayo ay tinawag ng Panginoon. Hindi lang po kami. Okay? Lahat po tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, pati ikaw, tinawag ng Panginoon. Gusto ka rin gamitin ng Panginoon. At lahat po tayo ay tinawag niya sa ating kanya-kanyang pagkakatawag. When we take the first step and respond to His call, kayang-kaya niya po tayong i-promote at i-bless. At gagamitin po tayo ng Panginoon to display His glory. Sana po ito yung pangarapin po natin, especially these times na talagang very hard sa ating economy. Pangarapin po natin na gamitin po tayo ng Panginoon to display His glory at magamit sa Kanyang kingdom. If this is your vision for yourself or for your family, I want you to stand na magamit ng Panginoon. Gusto po ba natin ito? I want you to stand. And let us ask God to give us a pure and clean heart. Kasi doon po nagsisimula yung lahat. Yung willingness mo to commit to God. Yung willingness ni Ruth, parang yung willingness ni Ruth na I will follow you. Your God will be my God. Because when God sees your intentions and your desire to be used and glorify His name, i-honor po ng Panginoon ang puso nating ito. So today, I want you to talk to God and I want you to commit to God. I want you to ask God today to give us a heart na siya ang gusto nating sundin. Isang pusong dalisay na ang gustong sundin ay ang will ng Panginoon. So as we sing this song, I want you to sing it a love song to our God today. Isang pusong dalisay. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais.
akin. Sing that again. Pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ikaw ay parang ngalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Sing that again. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ikaw ay parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord. Ito ang aming dalangin, Lord. Ang isang pusong dalisay, Lord God, na nagmamahal sa'yo, that will commit to you, Panginoon, that will respond to you whenever you call to us. Sa tuwing, Panginoon, may mga pagkakataon, Lord, na kami po ay gagamitin mo for your kingdom. We pray, Lord, for a heart that listens to your word, a heart that commits to you and follows you. And now today, my brothers and sisters, I want to make this call to be with your family. Kung kasama mo siya ngayon, this day, I want you to be with your family. And I want you to pray with your family today. Come on. I want you to ask for the oneness of the Holy Spirit to be in each member of your family today. Especially, this call is for the fathers, the husbands. Kayo po yung head ng family. It is your responsibility to lead your family to God. Let us not be like Elimelech na inilayo niya ang kanyang family sa Panginoon. But I want you na ikaw ang maglapit sa iyong family sa Panginoon. Parents, pray for each other. Pray for your children. Children, pray for your parents. And may there be oneness of the Spirit sa inyo pong family. Because I believe God wants to build your family. God wants to establish your family, not just in this generation, but to all the generations to come. He wants to bless you. He wants to bless you. Yes, come on, just pray with your families today. Hallelujah. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo Walang alinlangan. Oh, Jesus. Isang pusong itinitibok na ikaw ay pangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord. Listen to the prayers of your people now, Jesus. Bless every family, so God. Just continue praying for your family.
continue to receive from God today. May there be oneness of the Holy Spirit, Lord God, to be Yes, Jesus. May you turn the hearts of the parents to their children, O God, and the hearts of the children to their parents, Lord God. May you bless every families, Lord, na nandito, Jesus. Oh, Jesus. Yes, Lord. Pray for the oneness of the Spirit, Panginoon, to be with our family members, so God. May they have one vision and one goal, Lord. Na mapapurihan ang pangalan mo, Jesus. Yes, Jesus. Lord God, today I pray for every families gathered here today. Maging sa mga anak, Panginoon, narito, malayo man ang kanila pong mga parents, Lord God. I pray that you extend your blessing to all their parents, sa kanila pong mga members of the family na malayo sa kanila. Father God, I pray that in times of famine, Panginoon, in times of crisis, Lord God, may these families be a blessing to their communities, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga families na to, Lord, na hindi lang po sila, Lord God, ang mapagpala, maging ang mga taong malapit sa kanila, their relatives, their friends, their neighbors, Panginoon, ay ma-blessed, Panginoon, at tatawag sa iyo, Lord God, through their family. Lord God, I pray that every broken relationships, Panginoon, ay ma-mend, Lord God. We pray for reconciliation, especially of the married couples, Panginoon, especially of the children to their parents, Panginoon. We pray, ibalik mo po ang puso ng mga kabataan sa kanila pong mga parents, Lord God. And I pray that great blessings be upon these families, Lord, even to the next generations to come, Lord God, that they will be used in your kingdom greatly and more powerful, Panginoon, na pagkakagamit, Panginoon, especially in these end times, Lord God. So now, Lord, I pray, may your blessing and abundance, Panginoon, shower them. Continue to provide for them, Lord. Show them the extraordinary provision that only you can provide in this time of famine, Lord God. We pray, Lord, hindi kami mawawalan, Lord God, ng gagamitin namin sa pang-araw-araw because, Lord, you are an unlimited God. You are a God that is great and powerful. At sa iyong mga kamay, Lord, you have everything under your hands, Panginoon. Lahat po ng mga nangyayari sa mundo ay kalooban mo, Panginoon. And so, Lord, today we surrender our lives, our families to you. And Father God, we trust in you. We trust in you. Meron po bang first time sa ating pong kalagitnaan? Na first time nag-attend? I want you to come forward so that we can pray for you. Meron po ba? Ay, wag na po kayong mahiya. Pwede po bang samahan natin sila? Ayan. Meron? May mga first time? Okay, so kung nahihiya po kayo, sige, let us just pray for them. And join me in a short prayer, yung mga first time po. Sabi natin sa Panginoon, Father God, kami po ay lumalapit sa iyo. We humble ourselves to you. We acknowledge, Lord, our sins, lahat ng aming pong pagkukulang, lahat ng aming pagmamalabis. We want to confess it all to you today. And Lord, we want to lay it all down to you. Tanggalin mo po sa puso namin ang mga kasalanang ito, Lord God. We ask for forgiveness for all the sins we have committed to you. At Panginoon, ngayong araw na to,
tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa buhay namin, Panginoon, at Ikaw ang siyang maging provider namin. Ikaw ang aming maging joy sa pang-araw-araw. And Lord, unto your hands we commit our lives, our spirit, our family, and all people that is around us, Panginoon. Mapapurihan ka sa aming pong buhay. Amen. Ako na lamang po ang magdarasal. Father God, maraming salamat po for your presence today. We thank you for bringing, Panginoon, new people in this church. We also thank you for honoring their prayers, Lord. I believe, Panginoon, ito lamang po ay simula pa lang ng iyong mas deeper and wider relationship with them. Lord, we pray, continue to reveal yourself unto them, that they may be a blessing also sa kanila po mga families. Lord, you know their hardships, their troubles, Lord God. Maging sa school man yan, sa workplace man yan, Panginoon, you see them and you hear their prayers, Panginoon. So Lord, I pray, maging po sa amin pong paghihiwa-hiwalay ngayong araw na to, Lord, continue to be with us. Selyuhan mo, Lord, ang na-receive namin pong word today na hindi po maagaw o matangay ng kaaway lang, Panginoon. And may we really apply this word na amin pong na-receive ngayon to our lives, Lord. We desire for a oneness in spirit sa amin pong family to raise up Christian families, Panginoon, in this generation. A generation tree of life, Panginoon, in these times, Lord. And so, Lord, we entrust to you lahat po ng mga gagawin pa namin this day. Mapapurihan ka, mag-glorify ka, Lord. All victory, all praises and honor and glory belongs to you. This all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Makita-kita po tayo muli next Sunday. God bless you po.